tinatayang 1,000 small and medium enterprises sa Pilipinas ang maaaring maapektuhan ng bagong parusa sa ilalim ng Konektadong Pinoy Bill sakalit maging ganap na itong batas. Dahil dito, posibleng tumaas na rin ang singil ng mga cable company at internet provider sa kanilang mga subscriber. Si Cherry Light magbabalita. Nag-aalala na ang Federation of International Cable Televisions Association of the Philippines o FICTAP dahil sa potensyal na epekto ng nilalaman ng panukalang batas na Konektadong Pinoy Bill o Senate Bill 2699. Sabi ni FICTAP President Neng Juliano Tamano, sa ngayon, kapag mayroon silang violation, ang dating 200 pisong multa ay tataas ng 5,000 piso hanggang 2 milyong piso kada araw kung mayroon silang nilabag sa ilalim ng Konektadong Pinoy kung ito ay tuluyang maisa sa batas. Iginiit ni Tamano na sa halagang ito hindi kayang bayaran ng tinatayang 1,000 sa mga SME ang nasabing penalty. Yes, 100% nag-worry sa penalties na ito. Hanggang ngayon, hindi nga nakakatulog yung iba. Lagi na lang, tuwing mag-meeting kami, yan na lang ang subject matter ng lahat. Ma'am, paano po ba ito? Pag nagkaroon ng penalty, hindi namin malaman anong gagawin. Hindi nga nakakatulog yung iba. Hindi pa man na-i-implement, natatakot sila once ma-approve itong Konektadong Pinoy at saka yung mga penalties na pinapa-implement nila, dun sila nag-worry talaga. Nagbabala din si Tamano na kung ipipilit ang batas ang penalty sa bawat araw ng violation ng mga maliliit na negosyo, mapipilitan silang taasan ng singil sa mga subscriber o tuluyan na ring magsara ang mga entrepreneur. Ang pahayag ni Tamano ay kasunod sa isinagawang serye ng forum ng Philippine Information and Communications Technology Organization o PICTO na tinatawag na Coffee and Connections. Ang pangalawang bahagi nito ay nakatuon sa Konektadong Pinoy Act. Ang forum ay naglalayong magkaroon ng mas malalim na talakayan tungkol sa mga benepisyo at mga hamon ng Konektadong Pinoy Act. 5,000 to 2 million pesos a day. That's a day. And it tumatakbo po yun, so long as the penalty moves. So we believe that this is an excessive fine. Under the Constitution, again, excessive fines are prohibited. Unconstitutional yon. Kasama po sa Bill of Rights natin yon. Same section po yun ng mga rights natin against warrantless arrest or search and seizures na walang warrant. Ang Konektadong Pinoy Bill o Senate Bill No. 2699 ay isang panukalang batas na naglalayong mapabuti ang kalidad at abot kaya ng serbisyo sa internet sa Pilipinas. Layo nitong madagdagan ang kompetisyon sa pagitan ng mga service provider sa pamamagitan ng pagbubukas ng access sa data transmission industry. Ngayon, magkakaroon ng bicameral conference committee ang panukala kung saan pagkakasunduin ang mga magkaibang provision bago ito ipasa sa Malacanang para sa pinal na pagpirma ng Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMN News.